Ayan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod. Muling bumabati ng isang magandang hapon. Bueno mga idol, nandito tayo ngayon sa aming tanggapan. Dahil bilang lupon for the day, naka-duty po tayo ngayon. At habang nag-aantay tayo ng ating kliyente, pag-usapan muna natin yung mga napapanahong issue. Pero shoutout muna sa inyong lahat, saan man kayo panig ng ating bansa naroon. Nawa mga idol, nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero talakayin natin yung napapanahong issue tungkol dito sa pakikipag-reconciliation ng ating Pangulo dito sa kabilang partido. Alam niyo ba mga idol, itong kabilang partido ay humihingi ng kondisyon sa ating Pangulo. At ang sabi nga ni Bongo, makikipag-reconciliation lang kami kung mapapauwi mo ang dating Pangulong Duterte dito. At sabi pa niya, madali raw naman mapapauwi ng ating Pangulo ang dating Pangulong Duterte na kung gaano kabilis niya na ipadala sa dahig, ganun din daw kabilis niya mapapauwi dito. Mali. Hindi ganun kadali ang pagpapauwi. O yung pagpapadala, madali. Bakit? May proseso eh. Nasa proseso na yung pagpapadala eh. Bakit? May kaso eh. May nakapile. O di ba? Ngayon, may warrant to arrest. Kaya mabilis. Ay pagpapabalik, dadaan ka rin sa proseso. Nabanggit ko na yan mga idol doon sa una kong video. Kung gusto nilang mapabalik ang ating Pangulong Duterte, idaan nila sa tamang proseso din. O ang katuwiran ng iba, wala naman sa tamang proseso yung pagkakadakip kay Pangulong Duterte. Parang kinidnap nga lang siya eh. Kaya maniniwala sa ganun mga haka-haka. International Criminal Court gagawa ng ganon, kikidnapin yung isang tao. May proseso yun. Bakit? Nagpile ng reklamo yung mga biktima. At sa tulong ng mga taong tumulong para maipile ang reklamo, ayun. At alam kasi ng mga taga-ICC na hindi nila pwedeng arestuhin ng ating Pangulong Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan. Di ba, tagamon nga ang ating Pangulong Duterte. Kunin niyo ako dito. Alam ng mga taga-ICC na hindi pwedeng mangyari yon. Dahil nga, nasa kapangyarihan siya eh. Pero alam din ng mga taga-ICC na pag dumating ang tamang panahon, mawawala siya sa kanyang katungkulan, pwede na siyang damputin. At nung dumating yung tamang pagkakataon, ayun, hindi naman mismo ang taga-ICC ang pumunta rito para damputin siya eh. Kinasangkapan ng ICC ang Interpol. At ang Interpol kasi, may commitment tayo doon, hindi tayo tiwalag sa Interpol. Tiwalag tayo sa ICC, pero sa Interpol, hindi. So, tinulungan tayo ng Interpol nung tayo mangailangan para kunin yung mga taong wanted na nasa ibang bansa. Kaya, nung sila naman ang nangailangan para kunin yung wanted na nandito sa atin, hindi maiiwasan na ibigay ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, yung kanilang dapat kunin. Sabi, wala na tayo sa ICC, bakit? Wala na nga tayo sa ICC. Pero ang tanong, nung ipile yung reklamo sa ICC, miyembro ba tayo o hindi? Miyembro. Sa pagiging miyembro natin, tinanggap ba ng ICC yung reklamo? Tinanggap. O. Sa tingin nyo, nung tayo tumiwalag sa ICC, mapapawalang bisa yung reklamo? Hindi mapapawalang bisa yun. Pasok na yun eh. O, di ba? Miyembro at hindi ng ICC, nakapasok na sa kanila yung reklamo,
kukunin ka talaga. Yun ang hindi naunawaan ng ating mga ibang kababayan na nakikisakay lang doon sa mga issue, doon sa mga haka-haka. Kaya yun, gusto mapabalik dito ang ating Pangulong Duterte, idaan din sa tamang proseso. Mag-file ng yung motion na wini-withdraw yung kaso. Withdrawal. Di ba? Sabi ko na nga, kausapin nila yung mga naging biktima at yung mga taong tumulong sa biktima para mabawi ang ating Pangulong Duterte maibalik dito. Idaan din sa proseso. Di ba? Kasi pag wala na sa kanilang kaso, pwede nang litisin dito. Tama rin yung sabi ng mga ibang mambabatas natin na pwedeng litisin dito ang ating Pangulong Duterte dahil meron tayong hurado, may sapat na kakayahan. Ngayon, ang tanong, bakit hindi nilitis noong mga pagkakataong yon na nasa tungkulin pa ang ating Pangulong Duterte? Unang-una, meron siyang immune system. Ikalawa, nasa poder siya, nasa kapangyarihan siya. At malupit ang kanyang pagpapatakbo sa kanyang tungkulin ginagampanan bilang Pangulo. Lahat nga takot wala makaporma noong panahon ng ating Pangulong Duterte, yung mga ibinabato sa ating Pangulong Bongbong ngayon, na di umano, adik, bangag. Pwede yung ba sabihin sa panahon ni Duterte yan? Wala pa nga nagsasabi kay Duterte nung na-adik sa bangag Nagpapatukhang na siya doon sa mga adik di ba? Kaya nga nagkaroon siya ng kaso dahil kahit hindi na-addict, kahit hindi pusher, pinapatay. Kaya violation in humanity siya. Mabigat ang kanyang kaso. Kumbaga, parang taong bayan ang kalaban niya. Di ba? Yun ang hindi naunawaan ng iba natin mga kababayan na nakikisakay sa issue. Dali lang ito pabalikin. Sabi lang yun. Kaya nga, hindi tinanggap ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung gusto nilang mangyari na ibalik si Pangulong Duterte dito dahil dadaan yan sa proseso. Unang-una, hindi naman siya nagsampa ng kaso. Nabanggit ko na rin ito sa mga una kong video. Wala siyang karapatan pakialaman ang hudikatura ng International Criminal Court. Pangulo siya dito sa atin. May power siya rito ay sa ibang bansa. Bagamat gagalangin siya ron, respetuhin siya bilang Pangulo ng ating bansa, pero hindi pwede masunod yung gusto niya. Di ba? Sana alam ng ating mga kinaukulan yan. Alam sana yan ng ating mga kababayan. Sa batas kasi hindi pwedeng verbal-verbal lang, sabi-sabi lang. Nasa due process. Ay sabi ni Bongo kung gaano raw kabilis napadala si Pangulong Duterte doon, ni Bongbong, ganun din daw kabilis, mapapauwi. Mali, hindi ganon. Yan mga idol, ang pagkukwentuhan lang natin dahil nga sa napapanahong issue. Tsaka tama lang din yung desisyon ng Pangulo na ayaw niya ng kung ano-anong kondisyones. Kasi bakit? Alam nyo ba yung sistema ng kabilang partido na humihingi sila ng mga kondisyones? Estilo yan ng mga NPA. Tsaka mga Communist Party. Estilo yan nila Joma Session. Sige, gusto nyo ng ceasefire, gusto nyo ng peace talk, ito kondisyon namin. Parang ang nangyayari niyan, military versus NPA. Ang ating Pangulong Bongbong, ang papatak na militar, sila naman ang NPA. Humihingi sila ng kondisyones. Di ba? Tama? Yan sana malaman to, maunawaan to ng ating mga kababayan na nakikisakay sa issue tungkol sa sistema ng pagkakadala sa ating dating Pangulong Duterte doon sa International Criminal Court. Di ba? Ang malimit nilang ipagpilitan, hindi na tayo miyembro. Tama, hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero nung isampay yung reklamo, miyembro pa rin tayo. Di ba? Miyembro pa rin tayo. Kaya pumasok nga sa kanila yung reklamo Sa tingin mo, kung di ka miyembro, sasampa mo sa ICC yung reklamo, tatanggapin nila?
Hindi nyo tatanggapin yun. Una, hindi ka kilala. Hindi kilala bansa natin doon. Di ba? Kaya tinanggap ng ICC yun dahil miyembro pa tayo. O, alam ng ICC na sa panahon ng panunungkulan ng Duterte, hindi pa nila ito pwedeng pwersahin. Although, international sila. Alam ng ICC na darating ang panahon, mawawala sa tungkulin ang Duterte. Ayun na ang pagkakataon para siya damputin. Ito naman Duterte, mautak din, akala niya na kapag kumalas na sa ICC, mawawala sa isa na yung reklamo. Oh, kaya ang ginawa niya, bago matapos termino niya, bumitaw sa ICC. Oh, di ba? Tama. Ganyan ang mga pangyayari. Ngayon, ang tanong, nung bumitaw siya sa ICC, pasok na yung reklamo o hindi? Pasok. Ngayon, pumasok ang reklamo sa ICC. May karapatan ng ICC na arestuhin siya at papanagutin sa reklamo? Meron. Nakaproseso eh. Di ba? Oh, pwede bang bawiin ng Pangulong Digong? Pwede. Pwedeng i-withdraw. Yung nga, magpapile ang mga kinaukulan ng sampa ng reklamo sa ICC, magpapile sila ng tinatawag na withdrawal. I-withdraw. Papakiusapan ng ICC na wini-withdraw na namin ang aming reklamo sa inyo dahil meron naman kaming korte sa aming bansa, wala naman na siya sa termino niya, pwede na siyang papanagutin doon na siya litisin. Magpapaliwanag lang sa ICC yun. Wini-withdraw na namin yung sinampa naming reklamo dito. Pero ang gagawa niyan, kung sino yung nag-file, hindi si Bongbong Marcos, hindi ang ating Pangulo. Bakit? Hindi naman siya nag-file ng reklamo eh. Pag ang makikiusap doon at magwi-withdraw ng reklamo, yung mga nag-file ng reklamo, pwedeng tumulong ang ating Pangulong Bongbong Marcos para mapadali ang proseso na may balik siya rito. Eh hindi, gusto niyo mangyari ang Pangulong Bongbong ang magbalik. Dahil ang katuwiran niyo, ang Pangulong Bongbong ang nagpadala. Oh. Ipapadala ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court kung walang tamang proseso? Hindi naman siguro ganun kabobo ang ating Pangulo. At walang magagawa ang ICC. Kung sasabihin niya na, hindi niyo pwedeng kunin yan. May batas kami rito. Pakita niyo muna yung ano nyo na may reklamo sa inyo. Eh alam ng ating Pangulong Bongbong na may reklamo, nakapasok na. Wala siya magagawa para tanggihan yung mga international police, yung Interpol. Yung Interpol ang tinasangkapan ng ICC para damputin. At ang may karapatan dumampot sa kung saan-saang bansa, sa mga may kasong nagtatago, Interpol talaga. Ay miyembro tayo niyan. Oh. Kaya ang tanong, wala bang karapatan na ipadala ng ating ng ating Pangulo si Duterte? Wala ba siyang karapatang may ipadala yon? Pwede ba niyang pigilan yon? Hindi. Bakit may kaso eh? Lalabas na kinukonsinti niya. Kapag hindi niya pinadala si Duterte roon. At masisira tayo sa Interpol. Baka pag dumating yung time na tayo nangailangan na naman, hindi tayo pasinin. Yan mga idol ang hindi naunawaan ng iba nating mga kababayan. O, lalagyan lang natin sa ayos o sa tama. O yung shoutout ka pala doon sa vlogger na nagkwento ng ganitong pangyayari at tungkol sa mga sistema. Shoutout sa iyo, idol. Napanood ko yung pagbablog mo. Tama lahat yung sinabi mo. Hindi tanga ang ating Pangulong Bongbong para maging sunod-sunuran sa kanila. At mulat-mula pa sa panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, inumpisahan na nilang batikusin. Tama rin ang ating Pangulo, ayaw niya ng gulo. Asan yung ano natin? Ito, buddy, oh. Wait, ha. Ito yung ano mo. Abot ka pa, buddy. Oo, kaya na. O, sige. Na ako doon. Okay. Thank you. Okay na, mga idol. Tuloy natin yung ating, pasensya na at mayroon tayong kasama na may kinuhang form, papel. Ngayon, ang tanong,
ang ating Pangulong Bongbong Marcos, siya ba pinagbulan ng gulo? O ng mga pangyayari ngayon? Ng alitan ng magkabilang panig? Hindi, di ba? Alam nating lahat yan na hindi sa kanya nagmula ang gulo. Bakit? Umpisa pa lang ng panunungkulan, tinirada na siya. Bangag, adik, kung ano-ano mga pagpupula. Sa madalit sabi, tama yung sinabi ng vlogger na sa inyo nagmumula ang gulo, hindi sa ating Pangulo. Sinasangayunan ko yun, tama yun. Ni minsan kasi hindi naman gumawa ng aliwaswas ang ating Pangulo sa kanilang partido. Mabait nga eh. Tama ang ating napapanood na mabait daw ang ating Pangulo. Pinapabayaan nga lang sila eh. Tama nga yung sinabi ng vlogger eh. Ang ating Pangulo kailanman, hindi kayo pinerwisyo. Pero siya, mula nga naman kay Duterte, hanggang sa mga anak, hanggang sa mga alipores, puro batikos. O hanggang sa ngayon. Sabi nga nung napakinggan natin eh, sa ibang mga nagbablog eh, ito raw si Bongo hindi siya tumakbong senador para sa ating bansa. Bakit? Senador siya ng mga Duterte. Bias siya eh. Oh. Dapat isa kang senador, ano man ang alitan ng magkabilang panig, nasa neutral ka. Oo. Hindi yung pinapakita mo kagad, one-sided ka. Marami sa ating mga senador. Huwag silang magagalit. One-sided sila. Kapag ikaw nanungkulan, ano mang posisyon ang iyong tatanggapin, tulad kami. Oh. Kami, simple lang ang trabaho namin sa larangan ng serbisyo publiko. Humahawak kami ng mga kaso ng mga barangay, magkakaalitan ng mga kapwa barangay. Wala kami pinapaligan, nasa neutral kami. Ganyan lang may tungkulin. Hindi yung one-sided ka, bias ka. Hindi ganon. Kapag ikaw nanungkulan, ano man ang posisyon mo, titignan mo yung magkabilang panig. Hindi yung dito ka lang sa kabila nakapaling. Eto, si Senador Bongo, huwag namang magagalit. Kitang-kita sa kanya. Tama yung sinabi ng vlogger, senador siya ng mga Duterte. Hindi siya senador ng bansa. Bakit? Siya agad ang nagmungkahi. Makikipag-reconciliation lang kami kung. Isipin mo kung ha. Doon pala sa salitang kung. Kondisyon na yun. Oo. Yan mga idol, napag-uusapan at napagkukwentuhan lang naman natin yan. Dahil nga, sa ating nasasaksihan, tabi-kabila sa social media. Pero ngayon, ang ating Pangulong Bongbong tila medyo unti-unti na niyang pinangahawakan yung kanyang pagiging Pangulo. Tama din yung sinabi ng vlogger. Ha? Pag pinagbigyan nga naman ng ating Pangulo, yung kanilang kahilingan, aabusuhin siya lalo. Bakit? Akala mo ba yun ang i-demand nila? Sunod-sunod na yan. Ganyan nga mga NPA. Nag-demand ng isang demand, tinanggap, di kasunod pa. Bago, uulit na naman. Di ba? Istilong, NPA, yung kanilang style. Sana wag ganun mga idol. Tama din yung napakinggan natin sa mga ibang vlogger din. Hindi lang naman isang vlogger ang napapakinggan natin tungkol sa sistema eh. Dapat daw kayo mga hinalal ng taong bayan. Huwag nyo sayangin ang boto nila. Trumabaho na kayo. Tapos na ang eleksyon, panahon na ng panunungkulan, trabahuin nyo na yun, dapat trabahuin. Huwag nyo kasi kasuhin yung kung ano-ano na wala namang... Bukas ba yung ano niya? Nasa babae ata si ano, si Oo, Norma. naandun pa sila. Nakapila. Kaya ganoon mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin yan dahil nga, sa napapanahong issue. Doon mas Ganun sana. Tapos ng eleksyon, panahon na ng pagtatrabaho, June 1st, start na yata ng mga bagong upo. Tama yung sinabi ng mga ibang vlogger, magtrabaho na kayo, huwag nyo sayangin yung boto ng tao. Huwag nyo kasi kusuhin yung mga bagay na hindi makabubuti sa ating bansa. Kung puro batikos ang gagawin nyo, puro silip sa kabila, silip dito, silip doon,
Ano yung gaganda ng bansa natin? Wala nga naman kapayapaan. Wala katahimikan. O, di ba? Tama, mga idol? Ewan ko sa iyo. At Ganyan. ate, tayo ang magkasama sa June 4. Wait lang. Meron ba? Ayan, Beno, mga idol ha, pansamantala, tatapusin ko muna itong kwentuhan natin dahil may mga kasama ako dito na may aasikasuhin para sa susunod na yugtunan na natin itutuloy ito. Beno ha, hanggang sa muli, itong inyong likod, si Boyet, ay pansamantala nagpapaalam. Kung may mga comment kayo mga idol, lagay nyo lang sa comment section at kung may mga katanungan kayo. Beno ha, hanggang sa muli, paalam! Ang vlog mo